at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito na nakapagtipon po kami at makinig ng salita ng Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at tulungan niyo po kaming maunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos at bigyan niyo po kami ng mapakumbabang puso at pusong naghahanap sa iyo at sa inyong katuwiran at kalooban. Patatagin po ninyo ang aming pananampalataya na madalas nanghihina sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Kahit nasa panahon po kami ng pandemyang ito, naniniwala kami na nagtitiwala at umaasa pa rin po kami sa inyong paggabay at pagtulong araw-araw. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagturusa at kahirapan, samahan niyo po sila at pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan at matatak na pananampalataya sa pamamagitan ng inyong salita. Sa umagang ito, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Pangalawang Kronika, chapter 15. Pangalawang Kronika, chapter 15. Verse 3 hanggang magmula verse 1 hanggang verse 4. Pangalawang Kronika, chapter 15, magmula verse 1 hanggang verse 4, babasahin ko po. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating kay Asarias na anak ni Obed. At siya ay lumabas upang salubungin si Asa. Sinabi sa kanya, "Pakinggan ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin. Ang Panginoon ay nasa panig ninyo, samantalang kayo ay nasa panig niya. Kung inyong hahanapin siya, siya ay matatagpuan ninyo. Unit, kung siya ay tatalikuran ninyo, kanyang tatalikuran kayo." Sa loob ng mahabang panahon, ang Israel ay walang tunay na Diyos, walang tagapagturong pare, at walang kautusan. Unit, nang sa kanila kahirapan ay nanumbalik sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at kanilang hinanap siya, kanilang natagpuan siya. So ngayon po, yung pag-aralan po natin tungkol sa isang mahalagang bagay sa ating pamumuhay Kristiyano. So dito po sa Second Kronika, chapter 14, 15, saka 16,
So, nakikita po natin yung storya tungkol kay sa Haring Asa. Kung titingnan po natin yung history po ng bansang Israel, kung titingnan po natin yung mga hari sa Israel, so maraming lesson po natutunan po natin. Kung sino ang ginamit ng Diyos, kung sino ang itinakir ng Diyos. Dahil po yung history ng bansang Israel ay isang shadow sa mga Kristiyano kung papaano kumikilos ang Diyos sa ating pamumuhay. Kung paano yung gabay at tulong ng Diyos. Yung parehong Diyos po, di ba? Ang Diyos na nakasulat sa Biblia ay kumikilos pa rin sa ating panahon. Yung parehong Diyos. Parehong kalooban. Parehong kilos ng Diyos. Parehong prinsipyo ay natutupad sa ating panahon. Kaya yung Christian living po, ano po yung Christian living? So wala pong iba, yung Christian living po ay paglago sa pagkakilala natin sa Panginoon. Yung Christian living po ay paglago sa ating pagkakilala sa Panginoon. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhang Kristiyano, so dapat kilalanin po natin ang Diyos kung sino siya. Kung papaano, kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang katangian, kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang ginagawa niya sa aking pamumuhay. Minsan po, kahit sa mga ligtas na Kristiyano po, hindi po nila, wala po silang pakialam sa pagkakilala sa Panginoon. Yung sa sarili lang, sa sarili. Lagi tumitingin sa sarili. Ano ang gusto ko? Ano ang ayaw ko? Kaya ang ginagawa po nila yung kanilang gustong gawin. Kaya kahit alam po kaya ano po yung papaano ginugugol po nila yung kanilang oras. So ginugugol po nila yung kanilang oras doon sa mga kagustuhan nila. Ano po yung kagustuhan po nila? So minsan sa cellphone, sa mga Mobile Legend lang. Pag may time, lagi pumupunta sila doon sa Mobile Legend. Pag may time. Pag may time, lagi pumupunta sila sa mga TikTok o sa mga cellphone, sa mga YouTube. Kahit naniniwala sila sa Diyos, pero pagdating sa pagkakilala sa Panginoon ay malabo. Pwede ba natin tawagin niyang Christian living? Ano po yung Christian living? Pamumuhay ng isang taong ligtas, Kristiyano. Kaya kung wala po kayong Bible, so kailangan po muna yung Bible para makilala po ninyo ang Panginoon. Para mabasa po ninyo, para mabasa natin yung kalooban ng Diyos sa Bible. Tapos, kung meron po kayong Bible, kailangan basahin yan araw-araw. Tapos, kailangan din pakinig ng salita ng Diyos. Tapos, kailangan isabuhay ang Biblia araw-araw. Kailangan sumunod sa kanyang kalooban. Doon po, makikilala po ninyo ang Panginoon. So, hindi sapat po yung mga testimony, ligtas na ako. Hindi sapat po yan. So,
So hindi po yung mga tunay na ebidensya ng kaligtasan mo. Yung bunga ng pananampalataya, bunga ng kaligtasan ay lumalabas sa pamamagitan ng pamumuhay. Kaya dito po, chapter 2, isang propeta, Asarias, anak ni Oden, ay isinugo ng Diyos kay Asa. Si Asa po ay yung pangatlong hari sa Juda. Pangatlong hari sa Juda. So, meron pong mensahe, meron napakahalagang mensahe po ng Diyos para kay Asa. Kaya isinugo po niya yung kanyang propeta si Asarias. Ito po verse 2. Siya ay lumabas upang salubungin si Asa. Sinabi sa kanya, "Pakinggan ninyo ako, Asa, at buong Juda at Benjamin, ang Panginoon ay nasa panig ninyo, samantalang kayo ay nasa panig niya." Unang bagay po, sinabi ni Asarias, ang Panginoon ay nasa panig ninyo, samantalang kayo ay nasa panig niya. So, ibig sabihin, kung kayo po ay nasa panig ng Panginoon, kung kasama ka ng Panginoon, sasama rin ang Diyos sa iyo. Yun po yung meaning. Kung sumama ka sa Panginoon, sasama rin ang Diyos sa iyo. Okay. So, yun ang choice. So, halimbawa po, sa pagdating sa mga problema po, yung ating prayer po ay nagiging time team na prayer. Pag may sakit, sana gumaling ako, sana walang problema. Sana, yung prayer po natin, sana samahan mo ako. Samahan mo ako. Pero yung tanong po ng Diyos sa atin, nasaan ba ang puso mo? Yun po yung tanong ng Diyos. Nasaan ba ang puso mo? Okay. Nasaan ba ang puso mo? Kung kasama ka sa akin, sasamahan kita. So, ito po yung unang mensahe ni Asarias. Pangalawa, kung inyong hahanapin siya ay matatagpuan ninyo. Unit, kung siya ay tatalikuran ninyo, kanyang tatalikuran din kayo. Kung inyong hahanapin siya ay matatagpuan ninyo. So dito po natin nakikita kung sino ang dapat natin hanapin. Kung sino po ang dapat natin hanapin sa buhay. So ilagay po natin dito yung tali. So yung title po ng yung message po ngayon po ay paghahanap. Paghahanap sa Diyos. Kaya sa oras na po ito,
pag-isipan po natin mabuti, tandaan po natin ng mabuti kung ano ang hinahanap ko. Kung ano ang hinahanap ko sa buhay. So, pumunta po tayo sa Mateo chapter 7. Matthew chapter 7 verse 7. So Matthew chapter 7 verse 7, babasahin ko po. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatakbo. Tumuktok kayo at kayo ay bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang bawat humahanap ay nakakatakbo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. So, ito po yung sikat na salita. Okay? Ito po yung sikat na salita. Yung ask, it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Ask, seek, and knock. Okay? So, pero dito po, hindi po nakasulat po dito kung ano ang dapat hanapin. Basta sabi po dito, humanap ka, humanap. Sabi dito, humanap ka. Pero hindi po dito nakasulat kung ano ang dapat hanapin. Okay. Tumutok ka, pero hindi po dito nakasulat, tumutok ng pinto para saan? May tamang pinto, may maling pinto. Pag tumutuktok ka sa maling pinto, delikado yan, baka lalabas po doon, diablo. Pag tumuktok ka sa pinto ng bahay ng diablo, baka lalabas yan, diablo. Kung hahanapin mo yung mga lason, delikado po yan. Pag makatakpo ka ng lason, humingi ka, ano ang dapat natin hingin? Yun po yung mahalaga po dito. Ito po yung Matthew chapter 7 verse 7 po. Ito po isa sa mga paboritong kilalang verse ito sa Bible. Seek. Okay? Doon po silang focus, kaya anumang gusto po nila, yun ang hinahanap mo nila. Kung anumang mga pangarap po nila sa buhay, yun po yung mga hinahanap nila sa Diyos. Kaya sana maging mayaman ako, sana Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, magandang trabaho, kalakasan sa katawan, yung mga magandang hanabuhay, mahabang buhay, maginhawang buhay. Yun po yung mga tinutuktok, yun po yung hinahanap po nila, yun ang hinihingi nila sa Diyos. Nakakalungkot na bagay sa Diyos. Pag narinig po ng Diyos, ganong mga yung kahingilan, yung hinihingi natin o hinahanap natin, nalulungkot ang Diyos. Anak, mali yung hinahanap mo. Anak, mali ang hinihingi mo sa akin. Kasunod po dito, verse 13 and 14, di ba, may makipon na pintuhan, may malapat na pintuhan. Maluwang pintuhan. Okay. Choice. Makipon na pintuhan, maluwang na pintuhan. Magbula verse 24, so, dalawang builder doon. 24.
ang mga taong nagtatayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng bato, meron din naman nagtatayo ng kanilang bahay sa buhanginan. Dalawang pinto, dalawang builder, lahat po. Okay? Ang ginagawa po natin, yung buhay po ng isang tao po ay choice talaga, choice. Choice. Pupunta ba ako sa church at makinig ako ng salita ng Diyos o sa bahay lang? Okay. Mamaya, pag bubuksan mo yung cellphone mo at pumunta ka sa mga games, halimbawa Mobile Legends, isipin mo itong mabuti. Ano ang choice ko? Tuloy-tuloy ba ako ito? Ito yung kalugod-lugod ba ito sa harap ng Diyos? Kalugod-lugod pa ito sa harap ng Diyos yung gagawin ko? Mga cellphone game o mga maraming bagay na yung hindi mahalaga sa harap ng Diyos, na ginugugol po natin yung mahabang oras doon. Ito ba para sa aking sarili o ito ba para sa Diyos? Yung choice po yan, kaya mag-isip po kayo bago pumasok po kayo sa pintuhan na yan. Pag mali yan, kung hindi po yan kalooban ng Diyos, isipin mo ulit. Hindi ito, o babawasan ko ito, babawasan. Babawasan ko ito. Tama ba ito sa harap ng Diyos? Nalulugod pa ang Diyos sa mga gagawin ko ito. Bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin isipin ng mabuti. So, balik po tayo sa Kronika, pangalawang Kronika. Chapter 15. Verse 2. Kung inyong hahanapin siya, siya ay matatagpuan ninyo. Unit, kung siya ay tatalikuran ninyo, kanyang tatalikuran kayo. So verse 4, unit lang sa kanilang kahirapan, nanumbalik sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. At kanilang hinanap siya, kanilang natagpuan siya. So kanilang hinanap siya. Sino po yung hinanap nila? Hinanap nila ang Diyos. Kaya natagpuan nila ang Diyos. So, dito po natin nakikita kung ano ang dapat hanapin. Sino po yung dapat natin hanapin? Ang Diyos. Ang Diyos po ang dapat natin hanapin. Panginoon, hanapin. So, nagdadasal po ba kayo? Nanalangin kanilang umaga, pagkagising po kayo, nagdasal po ba kayo? Anong uri ng prayer? Anong sinabi nyo sa prayer? Anong sinabi nyo sa prayer? Sa loob ng isang araw, gaano katagal po yung ating prayer? Bago matulog, so nanalangin po ba tayo? Sinabi sa Biblia, so manalangin kayong lagi. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patit. So, yung prayer po ay communication po natin sa Diyos. Communication po natin sa Diyos. Walang patit. So, paano po natin masunod? Paano po natin matupad yung talata po ito? Talata po yon. Manalangin kayo, walang patit. Yung communication po natin sa Diyos, walang patit. Habang nagde-drive,
Habang nakaupo, so pwede tayo manalangin. Habang naghugas ng pinggan, pwede rin po tayo manalangin. Habang naglalaba, pwede rin po tayo manalangin. Habang nagwawalis, pwede rin po tayong manalangin. Nakahiga po tayo pero hindi pa natulog. So, anong ginagawa natin? Hinahanap pa muli yung cellphone? Binabasa yung mga text? Manalangin kayong walang patid. Okay. Yung una po, sa ating mga yung kailangan po natin gawin sa paghanap sa Diyos, yung pinakamadaling gawin, at the same time, pinakamahirap na gawin ay, ano po? Prayer. May nagsasabi, madali lang yan, prayer. Pagdadasal, nagdadasal ako, madali lang yan, prayer. Pero alam niyo po ba, yung prayer, hindi po madaling gawin. Mahirap. Kung wala po tayong pusong naghahanap sa Kanya, mahirap prayer. Meron din po nagsabi yung prayer, obligation po yan, obligation, dapat gawin yung prayer. Pero isipin po ninyong mabuti, yung prayer, yung pag-uusap natin sa Diyos, hindi po yan mga obligation na dapat gawin. Ibig kong sabihin, natural po yung natural. Kung meron po tayong pusong naghahanap sa Diyos, kung meron po tayong pusong naghahanap sa Diyos, yung prayer po, yun po yung mangyayari. Kahit hindi po tayo inuutosan, mag-pray ka, manalangin ka, pero kung meron po tayong pusong naghahanap sa Diyos, ano po yung mangyayari? Manalangin po tayo. Prayer. Verse 4, unit nang sa kanilang kahirapan, nanumbalik sila sa Panginoon. So, kailan daw po sila nanumbalik sa Panginoon? Sa panahon ng kagalakan o sa panahon ng kahirapan? Sa panahon ng kahirapan, nanumbalik sila sa Panginoon. Yung panunumbalik sa Panginoon, mabuting bagay po yan o masamang bagay? Mabuting bagay. Yung panumbalik sa Panginoon ay mabuting bagay. Sana mangyari po tayo. Sana mangyari yan po sa ating lahat. Panumbalik sa Panginoon, pero kailan po yan nangyari? Sa panahon ng kahirapan. Pero yung kahirapan po, gusto po natin kahirapan o ayaw natin mangyari yan? Ayaw. Yung kahirapan ay gusto po natin iwasan kahirapan. Pero sinasabi sa Biblia, sa panahon ng kahirapan, nanunumbalik po tayo sa Panginoon. Bakit po? Sa panahon ng kagalakan, pag masaya po tayo, pag walang problema, ayos lamang yung ating pamumuhay, kung ganun po, ayaw po natin manumbalik sa Diyos. Iyon po yung tapo ng puso ng mga tao. Pero, pag nahirapan po tayo, sakit o financial problema, anumang mga pakturusa dumarating sa atin, doon po, sino po yung hinahanap natin? Panginoon. Kaya alam niyo po ba kung ano po ang ginagamit ng Diyos para manumbalik po tayo sa Kanya? Ano po yung ginagamit ng Diyos para manumbalik po tayo sa Kanya? Kahirapan. Kahirapan po, yung po ang ginagamit ng Diyos para manumbalik po tayo sa Kanya. Kahirapan. Minsan, sakit sa katawan. Yun po yung ginagamit ng Diyos. Bakit hinahayaan ng Diyos yung dumarating sa atin yung sakit sa katawan? Dahil, doon po tayo nanunumbalik sa Panginoon.
Nung sa kanilang kahirapan na nung balik sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang kanilang hanapin siya, kanilang natakpuan siya. So, sa una, yung pagkahiwalay po ng Israel sa dalawang bahagi, Northern Israel, Southern Judah. Yung unang hari po ay Rehoboam. Kaya chapter 12, 2 Chronicles chapter 12 verse 1. Rehoboam. Chapter 12 verse 1. Nang ang paghahari ni Rehoboam ay naging matatak at malakas, kanyang tinalikuran ang kautusan ng Panginoon at ang buong Israel ay kasama niya. So, Rehoboam, naging matatak at malakas. Yung paghahari ni Rehoboam ay naging matatak at malakas. Maganda, diba? Maganda. Sana maging ganito yung ating buhay. Maging matatak at malakas yung ating pamumuhay. Walang problema. Ito po yung gusto po natin mangyari sana. Pero ano po yung ginawa ni Rehoboam? Tinalikuran niya ang kautusan ng Panginoon. Ito rin po nangyari sa atin. Pag maging maayos yung ating sitwasyon, ito po yung lagi nangyari. Tinatalikuran po natin ang kautusan ng Diyos. Itinatabi po natin yung kautusan ng Diyos. Hinahamak po natin. So, ano po yung kailangan para manumbalik siya sa Panginoon? Kahirapan. Yung kailangan po yan, kahirapan. Kaya, dinala ng Diyos si Ehipto para mahirapan si Rehoboam. Verse 2, nang ika-5 taon ni Haring Rehoboam, sapagkat sila ay naging taksil sa Panginoon, si Shishak na hari ng Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem. Shishak, okay? Shishak, yung hari ng Ehipto, ay ginamit ng Diyos para umahon, para dalhin yung Israel sa kahirapan, para manumbalik sila sa Diyos. So verse 3, kasama ang 1,200 karwahe, 60,000 mga ngabayo, ang mga taong dumating na kasama niya mula sa Ehipto ay di mabilang, mga taga-Libya, mga Sukiim, mga taga-Ethiopia. Hindi mabilang na hukbo ay umahon laban sa Israel. Kaya natakot po sila. Yes, natakot po sila nung nakita po nila yung kanilang kalaban ay umahon laban sa kanila, hindi mabilang. Maraming karwahe, mga ngabayo, takot po sila. Anong sabi ng Diyos? Verse 5. As si Shemaya, propeta ay dumating kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Juda na nagtipon-tipon sa Jerusalem dahil kay Shishak, na sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, pinabayaan ninyo ako, kaya't pinabayaan ko naman kayo sa kamay ni Shishak. Pinabayaan ninyo ako. Ito po yung sabi ng Diyos. Pinabayaan ninyo ako. Dahil sa mobile region, dahil sa mga cellphone, okay, dahil sa mga paghahanap mo sa mga makalupang kaligayahan, dahil sa mga paghahabol ninyo sa mga makasalibutan, kaligayahan, pinabayaan mo ako. Isipin po natin mabuti ito. Yung ating testimony, di ba, hindi niya ako pinababayaan,
Kahit nahirapan ako, may problema, hindi niya ako pinababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yun po yung sabi po natin. Pero, hindi pa po natin siyang pinababayaan. Yun po yung mahalagang tanong. Hindi ba natin siya pinababayaan? Walang prayer, walang Bible reading, walang evangelism, walang communication sa Kanya, walang fellowship sa Kanya. Hindi ba natin po siyang pinababayaan? Ito po yung sabi ng Diyos sa pamagitan ng Shemaya propeta, pinabayaan ninyo ako, kaya't pinabayaan ko naman kayo sa kamay ni Shishak. Kaya nahirapan po sila. Yung mga Israelita po nahirapan. Dahil sa itong pakikipaglaban ng Ehipsyo. Kaya verse 6 po, nang makagayon ang mga pinuno ng Israel at ang hari ay nagpakumbaba at kanilang sinabi, ang Panginoon ay matuwid. Ito po yung nangyari sa puso nila. Nung nahirapan po sila, nanumbalik yung sila sa Panginoon, nagpakumbaba yung kanilang puso. Tama ang Panginoon. Tama ang ginawa mo, Panginoon. Tama. Pinabayaan kita. Kaya ito ay nangyari. Pinabayaan kita, Panginoon. Kaya ito ay nangyari. Aminado ako. Aminado. So, baka may nagsabi, paano mapabayaan natin ang Panginoon? Panginoon siya Panginoon. Diyos yan paano ko siyang mapabayaan? May kulang ba siya? Hindi po. Anak tayo ng Diyos. Gusto po niya manirahan sa atin. Alam po natin kung bakit tayo niligtas niya tayo. Gusto po niya manirahan sa atin. Gusto po niya manirahan sa atin at lumakas sa atin. Magkaroon ng fellowship kasama natin. Yun po yung kalooban niya. Paano? Sa pamamagitan ng prayer. Sa pamamagitan ng mga pagbubulay-bulay sa kanyang words of God, sa kanyang salita, gusto niya na magpasalamat tayo sa kanya, magalak po tayo lagi, manalangin po tayo walang patid. Gusto niya ipakita po natin sa kanya yung pusong nagpapasalamat sa Diyos, pagpupuri sa kanya. Tapos, ipahayag yung ating mga ginagawang kasalanan sa Kanya. Yung fellowship, yun po yung hinahanap niya sa atin. Hinahanap. Kaya sa loob ng mga isang araw, 24 hours. 24 hours sa loob ng isang araw. Bukod doon sa mga sleeping time, tulog na. Mula nung gumising tayo hanggang matulog tayo. So, bilangin po, i-computate po natin kung gaano kahaba yung ating prayer. Meron ba tayong time para sa Bible reading o meditation? Meron ba tayong time para sa evangelism? Meron ba tayong time para sa fellowship sa mga kapatiran? So, yung bilangin po natin, yung check-in po natin.
Siyempre, kailangan magtrabaho. Kailangan mag-aral. Trabaho, aral, tapos pahinga. Yung kumakain. Yun lang ba po ba yung ating buhay? Trabaho, yung pag-aaral, pahinga, mga pagkain. Wala tayong time para sa Panginoon. Wala po tayong time para sa Panginoon. Dahil sa pagod, sobrang daming mga module, sobrang dami ng module, wala akong time para sa Panginoon. Yun po ba yung mga tamang dahilan? Sobrang pagod ako sa trabaho, kaya wala akong time para sa Panginoon. Ano po yung purpose ng trabaho mo? Bakit nagtatrabaho ka? Ano ba ang purpose ng study mo? Bakit nag-aaral ka? Para saan? Ano ba ang purpose ng trabaho mo? Ano ang purpose ng study mo? Dito po, so nagising po sila. So Panginoon ay matuwid. Panginoon ay matuwid. Kaya verse 7 po, nang makita ng Panginoon na sila ay nagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Shemaya. Sila ay nagpakumbaba, hindi ko sila pupuksain. Hindi bibigyan ko sila ng ilang paglilik, kundi bibigyan ko sila ng ilang pagliligtas at ang aking puod ay hindi mabubuhos sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Shishak. So, dito po natin nakikita kung paano kumilos ang Diyos. Kaya, nung naging matatag o malakas yung paghahari ng Jeroboam, so naging taksil siya sa harap ng Diyos, naging taksil. Tinalikuran po niya ang kasalita ng Diyos. Kaya, ipinarating po ng Diyos sa kanila ang kahirapan sa pamamagitan ng kamay ng Shishak, yung Ehipto. So, nahirapan sila. Doon po sila nagpakumbaba. Doon po sila nagpakumbaba, tapos iniligtas po sila ng Diyos. Iniligtas. Ilan lang, napansin po ninyo dito yung salita, ilan paliligtas, ilan lang, hindi kompleto. Dahil hindi kompleto po yung kanilang pagpakumbaba. Verse 14 po, verse 14. Siya'y gumawa ng kasamaan sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Ito po yung mga summary sa buhay niya. Ito po yung summary ng buhay niya. Sa buong buhay po niya, parang ito po yung mga grade. Yung grade po sa kanyang buhay. So, after mga school year, di ba may grade sa mga estudyante? Mga score. Ilang grade? May batang bumaksak sa kanilang pag-aaral. So, may grade. May score. Mga ilang grade po tayo sa harap ng Diyos. Si Rehoboam po, ito po yung mga report. Ito po yung mga score sa kanyang pamumuhayang Kristiyano. So, inilagag ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Hindi niya inilagag ang kanyang puso. So, hindi niya inilagak. Ibig sabihin, hindi po siya nakatuon. Hindi po siya nakafocus. Maraming ibang mga focus. Maraming ibang mga
bagay. Kaya hindi po niya inilagag ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. So, ibig sabihin, si Rehoboam, so naghanap siya sa Panginoon, humanap siya sa Panginoon, hindi po. Hindi po siya humanap sa Diyos. Kung gano'n, ano po yung hinanap niya sa buhay niya? Yung ibang mga material na bagay. Ano po yung kalaban po ng Diyos sa ating buhay? Okay? Kung hindi po natin hinahanap ang Diyos, ano po yung hinahanap? So, tingnan po natin sa Biblia. So, Lucas chapter 16. Lucas chapter 16 verse 13. Walang alipin makapaglilingko sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya't magiging tapat sa isa o hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingko sa Diyos at sa mga kayamanan. So, ano po yung kalaban ng Diyos dito sa ating paglilingkod? Kayamanan. Okay. Kayamanan po ay kalaban ng Diyos sa ating paglilingkod. Ibig sabihin, yung mga taong hindi humahanap sa Diyos, ano po yung kanilang hinahanap? Kayamanan. Okay. Sa madaling salita, pera, trabaho. Yun po yung hinahanap po nila sa buhay. Hindi ko po sinasabi ng Biblia na hindi po kailangan pera. Kailangan din po yun. Kasi kung walang trabaho, walang pagkain, di ba? Trabaho po ay pagkain, di ba? Kung walang trabaho, walang pagkain. Kailangan din po natin magtrabaho. Para makaroon po tayo ng trabaho, kailangan din mag-aral ng mabuti. Kung bumagsak sa pag-aaral, paano makapasa sa exam? Kung hindi ka makapasa sa exam, paano makapasok sa trabaho? Kailangan din po yan, kailangan din. Kailangan din po yung malakas na katawan kasi kung may sakit, so paano tayo magtrabaho? Kailangan din mag-exercise. Pero, hindi po yan pwede maging kalaban ng Diyos sa ating paglilingkod. Yung pinakauna ay Panginoon. Lucas chapter 14, Lucas chapter 14, verse 15. Nang marinig ito ng isa na nakaupong kasalo niya sa hapak, ay sinabi nito sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Verse 16 po, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. So, kaharian ng Diyos
ay katulad ng isang malaking hapunan. Kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking hapunan. Naging handa, naka-ready na po itong malaking hapunan. Yung para sa, yung pangkasal, yung para sa kasal ng korodero. Okay? Ready na, handa na, mayroon na yung pagkain, tapos na imbitahan, marami. Pero ayaw nila pumunta. Ayaw nila pumunta sa itong hapunan dahil busy po sila sa kanilang mga sariling buhay. Saan po sila busy? Verse 18 po, uni silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid, kailangan kong umalis sa tingnan nyo. Verse 19, sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 makatuwang na bakang lalaki, paroroon ako upang sila isubukin. Verse 20, sinabi ng iba, ako ay nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. Pare-parehong silang gumawa ng dahilan, nagdahilan. So, naghanap pa sila sa Diyos? Hindi po. Ano po yung hinanap po nila? Hinanap po nila ang makamundong kaligayahan. Makamundong kaligayahan. Pero yung mga Kristiyano po, yung mga taong ligtas po, paano po tayo naligtas? Dahil meron po tayong pusong naghahanap ng katotohanan. Sino po yung katotohanan? Si Jesus is the truth. Si Jesus. Yung katotohanan po, hindi po yung mga bagay-bagay. Yung katotohanan, hindi po yung mga bagay-bagay o hindi po yung mga kaalaman. Yung katotohanan ay tamang relasyon po natin sa Panginoon. Yun po yung katotohanan. Sa pamamagitan po ni Jesus, nakabalik po tayo, nanumbalik po tayo sa Panginoon. Nanumbalik po tayo sa Panginoon. Tapos, tuloy-tuloy po tayo sa fellowship sa Panginoon. Pero minsan, sa mga nagsasabi, ligtas, pero parang wala pa sila sa tamang fellowship sa Diyos. Sabi lang ligtas, pero walang pakialam sa fellowship sa Diyos. Walang time. Wala talaga time para sa Panginoon. Walang time para sa pag-uusap sa Panginoon. Walang time para sa pagbabasa ng salita niya. Walang time para ma-evangelize yung salita ng ebanghelyong ito. Walang time. Paano po natin masabi na nasa tamang relasyon siya sa Panginoon? Balik po tayo sa pangalawang kronika. Si Asa po, chapter 14, nung naging hari po siya, si Asa, yung hari, napakaganda po yung kanyang puso. Yung si Asa, di ba, Rehoboam, hindi po maganda yung puso niya sa harap ng Diyos. Hindi po niya hinanap ang Diyos. Pero si Asa, pangatlong hari, si Asa po, ay maganda yung kanyang puso. Chapter 14, verse 2, si Asa ay gumawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon niyang Diyos. Inalis niya ang mga ibang dambana at mga matataas na dako at winasag ang mga haligi at ibinaksak ang mga sagradong poste. So, dambana, matataas na dako, ito po lahat ay sa mga Diyos-Diyusan. So, dambana, matataas na dako, yung mga haligi, yung sagradong poste, ito po yung mga doon po
sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya binaksak niya, winasak niya, binaksak niya lahat po ng mga ganong mga Diyos-Diyusan. Maganda po yung kanyang puso. Okay. Sa ating panahon, alam niyo po ba kung ano ang pinakamalaking Diyos-Diyosan? Okay. Pinakamalaking Diyos-Diyosan po ay pera sa ating panahon. Pera po yung Diyos-Diyosan sa ating panahon. Kahit hindi po tayo yumuyuko sa mga rebulto. Pero sa puso may rebulto. Sa puso. Sa puso may dambana. Sa puso may haligi. Sa puso may sagradong poste sa puso. Doon po sinasamba po natin yung mga kayamanan. Trabaho lang, pag-aaral lang, para sa mga sariling kaligayahan. Mismo ako mismo ay naging Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba? Ako po mismo naging Diyos-Diyosan sa harap ng Diyos. Kaya, ang kalooban ko ay inuuna lagi. Kalooban ng Diyos, kalooban ko, ano po yung ginagawa? Kung kalooban ko ang ginagawa, ako ang Diyos-Diyosan sa aking sarili. Kung ayaw ko, hindi ko gagawin. Minsan, sa mga Christian, sa mga kapatiran. So, meron din pong ganong mga tao. Kung ayaw ko, wala. Kung gusto niya, meron. Pag ayaw niya, wala talaga. Ayaw niya makinig sa iba, Malakas pa rin yung mga yung pagkasarili. Malakas yung pagkasarili, kaya parang mas matas na mga pader. Kaya nakatago po siya sa loob ng pader na yan. Nakatago. Okay. Yung ibang mga kapatiran, mahirap pumasok doon. Dahil mataas yung pader. Doon po nakapasok. Pag ayaw niya, wala. Kung gusto niya, lumabas. Pag ayaw niya, tago ulit. Pasok. Yung sarili po ay Diyos-Diyosan. Ganito ako. Sa kanyang sinasabi, madalas po lumalabas yung naririnig yung salitang ako. Ganito ako. Hanggang kailan po mananatili ka sa mga sarili mo? Yung Panginoon po, katulad po ng ginawa ni Asa, nung ginawa siya ng hari, so inalis niya ang ibang dambana, winasak at ibinaksak niya yung mga sagradong poste o haligi, yung mga dambana, para mag-focus lang sa Panginoon. Verse 4, at inutusan ang Juda na hanapin ang Panginoon. Ang Diyos ng kanyang mga ninuno, tuparin ang batas at mga utos. Ito po yung utos niya. Hanapin ninyo ang Panginoon. Maghanap kayo sa Panginoon. Yun po yung utos ni Asa. Dahil alam po ni Asa na kung gaano kahalaga yung paghahanap sa Diyos. Yung paghahanap sa Diyos, yun po yung pinakamahalaga sa buong buhay natin. Paghanap sa Diyos. Yun po yung utos po ni Asa. Verse 7 po. Verse 7.
Sinabi niya sa Juda, itayo natin ang mga lunsod na ito, palibutan ng mga pader at mga muok, mga pintuhan, mga halang. Ang lupain ay sa atin pa rin, sapagkat hinanap natin ang Panginoon nating Diyos. Ating hinanap siya at binigyan niya tayo ng kapahingaan sa lahat ng dako. Kaya't sila ay nagtayo at umunlad. Ano po ba yung dahilan bakit umulat sila? Bakit nagtayo sila at umulat? Walang ibang dahilan. Naghanap sila sa Panginoon. Naghanap sila sa Panginoon, inuna po nila ang Panginoon sa lahat ng ibang bagay, sumunod sila sa Kanyang salita. Ganon din po sa ating panahon. Maghanap po tayo sa Diyos. Sa prayer. Sa prayer. Mag-usap. Kausapin ninyo ang Panginoon. Kausapin natin ang Diyos. Yung ating puso, iparating sa Kanya. Tapos, humingi po tayo ng wisdom, yung karunungan sa Kanya. Tanungin natin si God, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Para matupad ang kalooban ng Diyos. Verse 9 po, verse 9. Dumating din po sa kanila isang problema, yung pagsubok. Verse 9. Si Sera na taga-Ethiopia ay lumabas laban sa kanila na may hukbo na 1,000,000 katao at 300 karwahe. Sila ay dumating hanggang sa Maresya. So dumating din po sa kanila isang malaking pagsubok. Yung taga-Ethiopia si Sera. Ilan po ba yung sundalo? 1,000,000 katao. 1,000,000 na katao yung sundalo, tapos 300 karwahe. Sobrang dami, sobrang laking yung pagsubok ito. Pero di ba yung puso po ni Asa ay nasa Diyos. Naghanap siya lagi sa Diyos. Kaya, pagdating sa ganitong mga problema, pagsubok, so, siyempre, saan po siya tumakbo agad? Sa Panginoon agad tumakbo. Doon po siya humingi ng tulong. So, yun po yung verse 11. Ito po yung prayer ni Asa. Prayer. Si Asa ay tumawag sa Panginoon niyang Diyos, Panginoon, walang iba liban sa iyo na makatulong sa pagitan ng malakas at ng mahina. Tulungan mo kami, O Panginoon naming Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo at sa iyo pangalan, pumarito kami laban sa karamihan ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos, huwag mo pagtagumpayin ang tao laban sa inyo. Walang iba liban sa iyo makatulong sa amin. Sa iyo lang. Sa Diyos lang sila tumakbo agad, sa Diyos po siya lumapit agad. Ito po yung pusong naghahanap sa Diyos. Pag may problema, doon po agad tumakbo sa Diyos. Kung ganon, hindi ba alam ng Diyos? Hindi ba napapansin ng Diyos ganitong puso? Okay. Kinikilala ng Diyos kung sino po ang naghanap sa Kanya. Kinikilala ng Diyos. Kaya verse 12, kaya't ginapin ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa. Okay. Nagsitakas po sila. Taga-Ethiopia ay nagsitakas. Taga-Ethiopia, 1,000,000. So, paano po sila nagsitakas? Sino pong kumilos dito?
Panginoon ay kumilos dito. Panginoon ay kumilos dito. Doon po sa pusong naghahanap sa Diyos, ito po ay nangyayari. Pero habang tumatagal po si Asa sa kanyang paghahari, yung una niyang magandang puso ay nagbago. Okay? Katulad po ni Rehoboam, si Asa din po, yung kanyang puso ay nagtaas. Okay? Kaya chapter 16, Chapter 16 verse 1, nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, si Beasa na hari ng Israel ay pumunta laban sa Juda at itinayo ang Rama upang mahadlangan niya ang sinumang lalabas o pupunta sa Asa na hari ng Juda. So, verse 7 po, verse 7. Nang panahon yun, pumunta kay Asa na hari sa Juda si Hanani na propeta. Sinabi niya sa kanya, sapagkat ikaw ay umasa sa hari ng Syria at hindi ka umasa sa Panginoon mong Diyos. Tinakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. So, nagbago po yung puso ni Asa. Okay. So, sa una, di ba nung umahon yung hukbo ng hukbo ng Ehipto, yung Sera, 1 million, 1,000,000. So, saan po umasa si Asa? Sa Panginoon lamang umasa. Pero dito po, saan po siya umasa? Sa hari ng Syria, sa tao. Hindi po siya umasa sa Panginoon. So, nagbago na. Sa una, naghanap siya sa Panginoon. Pero dito, hindi po siya naghanap sa Panginoon. Nagbago. Kaya sinaway siya ng Diyos. Verse 8 po, hindi ba ang mga taga-Ethiopia at ang mga Lubim ay isang napakalaking hukbo na may napakaraming mga karuwahe at mga bayo? Uni, sapagkat ikaw ay umasa sa Panginoon, kanyang ibinigay sila sa inyong kamay. Ito po yung istorya po doon sa yung unang giyera. Mga taga-Ethiopia, di ba? Sera, taga-Ethiopia, Sera. 1 million. Pero dahil, umasa ka sa Panginoon, ibinigay ng Diyos sila sa inyong kamay. Ito po yung unang experience mo, dating experience mo. Maganda yung puso mo, naghanap ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos. Dumaing ka sa Diyos, kaya tinulungan ka ng Diyos. Pero ngayon, bakit umasa ka sa ibang tao? Malayo na yung puso mo. Verse 9 po, verse 9, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot parito sa palibot ng buong lupa, upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya. Ikaw ay gumagawa na may kahangalan sa bagay na ito, sapagkat mula ngayon makakaroon ka ng mga digmaan. So ito po yung napakahalagang talata.
Pangalawang Kronika chapter 16 verse 9. Mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa. So, mata ng Panginoon ay nag-research. Sino po yung hinahanap niya? Okay. Sino po yung hinahanap niya ngayon? Yung mata ng Diyos ay nag-research ngayon, nasa searching. Sino po yung mga may sakit o wala? O sino po ay maganda? Sino po yung matalino? Sino pong mayaman? Sino po magtatagumpay? Hindi po. Ang hinahanap ng Diyos, ito po yung hinahanap ng Diyos. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang puso ay tapat sa Kanya. Yung pusong tapat. So, ano pong meaning? Tapat sa Kanya. Si Haring Asa, tapat po siya sa harap ng Diyos o hindi? Hindi po siya tapat. Sa una, umasa siya sa Diyos. Pero sa dulo, umasa siya sa mga tao. Hindi ito tapat. Ano po yung meaning ng tapat? Magbula sa simula hanggang sa katapusan. Tuloy-tuloy. Walang pagbabago. Sa Diyos lang umaandong. Sa Diyos lang umaasa. Sa Diyos lang nagtitiwala. Sa Diyos lang humahanap. Ang mata ng Diyos ay nag-research. Nagsasearch ngayon sa ganong mga tao. Sino ay tapat sa Kanya? Kaya si Asa po, verse 10, nang makagayoy nagalis si Asa sa propeta at inilagay siya sa bilangguan sapagkat siya ay nagalit sa kanya dahil sa bagay na ito, pinagmalupitan ni Asa ang ilan sa mga taong bayan ng panahon din yon. So, kung narinig po ni Asa ang sinabi ni propeta Hanani, dapat magpakumbaba, di ba? Si Rehoboam, di ba? Si Rehoboam, nung sinaway, nakita po natin kanina si Rehoboam, so, nung dinala ng Diyos yung sundalo ng Ehipto, Sheshak, ano po yung ginawa ni Rehoboam? Nagpakumbaba. So, nung nahirapan po si Rehoboam, yung puso po ni Rehoboam ay nagpakumbaba. Yun po yung mahalaga. Pag dumaan po tayo sa mga problema, ito po yung dapat natin gawin. So, papakumbabahin po natin yung ating puso. Magpakumbaba. Tapos sinabi niya, Panginoon ay matuwid. Tama po ang ginawa niya, Panginoon. Tumaas na yung aming puso. Maling-mali yung aming ginawa noon. Kaya pinagsisihanan po namin ang aming nagawang mali. Pero si Asa po dito, nung sinaway siya ng propeta Hanani, hindi po siya nagpakumbaba. Nagalit siya. Kaya inilagay niya ang propeta sa bilangguan. Kaya si Asa po, sayang. Sayang po yung kanyang for 36 years, maganda yung kanyang buhay sa loob ng 36 years. Pero dito po, verse 12, nang ika-39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nakaroon ng karamdaman
sa kanyang mga paa at kanyang sakit ay naging malupa. Gayunmay, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. So, nung nakahari po siya sa loob ng 39 years, yung 30 siyam na taon. So, nakasakit yung kanyang paa. May karamdaman sa kanyang paa. Yung sakit niya ay malupa. Pero anong ginawa po ni Ahaz? Hindi niya hinanap ang Panginoon. Kahit doon sa pagkakasakit, so dapat hinanap niya ang Panginoon. Pero hindi po niya hinanap ang Panginoon. Saan po siya lumapit? Sa doktor lang, manggagamot. Kaya, verse 13, si Asa ay natulok na kasama ng kanyang mga ninuno, namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. Mga ilang taon po si Asa sa kanyang paghahari? 41 years. 41 years. So, 41 years. From 1 hanggang 39. So, so 39 hanggang 41. So, for 2 years, so may sakit. Sakit sa paa. At namatay. So hanggang sa loob ng 36 years po, so ang puso po ni Asa ay maganda, mabuti. Naghanap siya sa Diyos. Naghanap. Pero sa bandang huli, so 39, ika-30 at 6 na taon, so ng pagkahari, yung puso po niya ay tumalikod sa Diyos. Tumalikod. Ano po yung pusong naghahanap sa Diyos? Okay. Kaya sa mga kapatiran po, so paano maghanap po tayo sa Diyos? Yung una sa lahat, so kailangan po talaga yung mga time, yung panahon na humarap, mag-usap po tayo sa Diyos. Yung prayer, tapos yung Bible reading, yung pagpubulay-bulay ng salita ng Diyos ay mahalaga. Okay? Bawasan po ninyo yung bawasan po ninyo yung oras, mga gadget. Okay? Bawasan po natin yung mga time doon sa gadget, paggamit sa gadget, tapos ilipat po natin yung time doon sa words of God, prayer, saka yung mga salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng words of God. Yun po yung mga fellowship sa Diyos. Tapos, ano pa po yung mga pusong naghahanap sa Diyos? Okay. Yung mga plano, saka yung mga goals sa buhay, yung pangarap, so checkin din po natin ito. Yung i-check po natin yung ating kung ano pa ang pangarap natin, kung ano ang plano po natin sa buhay. So Matthew chapter 6 verse 33, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. So yun po yung dapat hanapin muna. Yun po yung bagong
bagong pangarap natin, yung bagong layunin po natin sa buhay. Yung kanyang kaharian. Ano po yung kaharian? Evangelism po yan, evangelism. So, paano isama yung mga mahal ko sa buhay sa kanyang kaharian? Yun po yung mga paghanap sa kaharian. Evangelism po yan. Yun po yung kailangan po natin laging isipin kung paano ma-share ang salita ng Ebanghelyo sa mga mahal ko sa buhay. Yung kanyang katuwiran. Hanapin mo muna yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran. Yung katuwiran po, okay, ay paglago po natin sa pagkakilala sa Panginoon, paglago po natin sa pananampalataya. Katuwiran. So, pagpapakabanal po natin bilang isang Kristiyano. Kung paano sumunod sa kanyang katuwiran. Bawasan po natin yung ating oras sa gadget. Bawasan po natin yung ating oras sa gadget. Tapos, yung pusong naghahanap sa Diyos. Okay? Kapag nahirapan po tayo, okay, pag nakasala po tayo sa harap ng Diyos, kailangan po natin magpakumbaba sa harap ng Diyos. Magpakumbaba. Kailangan po natin yung magsisi sa harap ng Diyos. Ano pa po yung mga pusong naghahanap sa Diyos? Pagdating sa mga problema, pagdating sa mga kahirapan, sa Diyos muna tumakbo, sa Diyos muna humingi ng tao. Lumapit tayo. Sa Diyos muna lumapit. Katulad po ni Asa. So, sa una, umasa siya sa Panginoon. Pero sa dulo, umasa siya sa mga tao. Unang Kronika, chapter 28. Unang Kronika, chapter 28. Verse 9. Ito po yung sinabi ni David sa kanyang anak Solomon. Okay? Ito po yung sinabi ni David sa kanyang anak Solomon. Kaya napakahalaga po ito. Chapter 28, verse 9. Babasahin ko po. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng inyong ama. Paglingkuran mo siya ng buong puso at ng buong kusang pag-isip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatakpuan mo siya. Unit, kung pababayaan mo siya, itatakil kanya magpakailanman. Ito po yung summary. Ito po yung isang summary ng buong puso po ni David para sa kanyang anak. Ito rin po yung gusto kong sabihin sa mga anak kong dalawa. Ito rin po yung gusto kong sabihin sa mga anak kong dalawa. Yung mga tatay po dito, ano po yung gusto po ninyong sabihin sa mga anak ninyo? Hindi ba ganito, di ba? Ganito talaga yung mga puso ng mga tatay. Kilalanin mo ang Diyos ng inyong ama. Ibig sabihin, kilala ko siya, kilala ko. Yung Diyos ng inyong ama, ako, kilala ko ang Panginoon, dapat ikaw rin kumilala sa Kanya. Paglingkuran mo siya ng buong puso at naging kusang pag-isip, okay, maglingkod ka sa Diyos lang.
maglingkod ka. Huwag kang maglingkod sa pera. Huwag kang maglingkod sa trabaho. Huwag kang maglingkod sa tao. Maglingkod ka sa Panginoon. Kilalanin mo muna ang Panginoon at maglingkod ka sa Panginoon na buong puso mo. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso, nalalaman ng lahat ng balak at iniisip. Alam ng Diyos lahat. Tapos, kung inyong hahanapin siya, siya ay matatagpuan mo. Pero kung kung pababayaan mo siya, itatakil ka niya magpakailanman. May pusong hanap sa Diyos. Hanapin mo siya. Hanapin mo siya. Matatagpuan mo siya. Ang Diyos po ay hindi po ribulto. Ang Diyos po ay hindi po ribulto. Kilala ba po ninyo ang Diyos talaga? Kung kilala po ninyo ang Panginoon, dapat siya ay inyong kausap. Kausapin po natin siya. Naghintay siya ngayon. Kausapin po ninyo ang Panginoon. Kausapin. Tapos, tanungin po natin siya kung ano ang kanyang kalooban, kung ano ang kanyang plano, kung ano ang dapat kong gawin sa buhay. Tapos, kung narinig mo ang kanyang mga salita, sumunod po tayo dyan, sumunod. Pag may problema, pagdating po sa mga problema, doon po sa kanya tumakbo at umasa at lumapit. Naghintay siya sa iyo. Minsan, yung mga kapatiran ay mahirap, ayaw lumapit sa akin. Bakit? Tanong ko, mahiya. Kaya mahiya lumapit sa akin, sa mga kapatiran. Mahiya nila akong kausap. Okay lang, tao lang ako. Pero sa Diyos, huwag kang mahiya. Sa Diyos, huwag kang mahiyang lumapit, huwag kang mahiyang mag-usap. Naghihintay siya sa iyo. Naghihintay siya sa atin. Pag nakita ng Diyos na tayo ay nasa gadget lamang, lagi, nalulungkot po siya. Gadget lagi kausap. Gadget, laging kausap. Gadget lagi kasama. Gadget lagi katuwang. Nasa kamay nila lagi gadget. Kung ganun po, gusto ng Diyos, basagin yan. Gusto ng Diyos. Dahil sa gadget na yan, malayo ang Diyos. Kaya ngayon po, so pinag-usapan po natin tungkol sa paghahanap sa Diyos. Okay? Kaya maraming mga ibang mga talata o halimbawa sa Biblia ay tungkol sa paghanap sa Diyos. Kaya mga tuloy-tuloy po natin pag-aralan tungkol sa paghahanap sa Diyos. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nakita po namin kung gaano kahalaga ang pusong naghahanap sa iyo. Unit sa aming pamumuhay, Panginoon, dahil sa maraming yung hadlangan, hindi po kami lumalapit sa iyo. Hindi po kami umaasa sa iyo. Panginoon, hawakan niyo po ang aming puso at isipan at pakaloban niyo po kami ng kapakumbabaan sa puso at tulungan niyo po kami upang makakita po kami ng mga makalangin na bagay,
maluwalhating bagay sa pamamagitan ng inyong salita. Kahit nasa panahon po kami ng pandemyang ito, kahirapan, alam po namin, Panginoon, dinadala po ninyo ang puso po namin sa inyo sa pamamagitan ng itong kahirapan. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa mas matinding pagsubok, palakasin po ninyo sila sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.